O rockstar pa rin mga kababayan yung dating ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Singapore. Surprise visit siya mga kababayan sa Lucky Plaza. Ayun, dinumog ng mga overseas Filipino workers. Tuwang-tuwa po sila na makita yung ating Pangulong BBM. Siguradong inggit na naman po yung mga dilawan dito. At saka tagumpay na naman mga kababayan yung foreign travel ng ating Pangulong Bongbong. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung buong kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bansa. At saka yung mga ganito pong mga kaganapan na most of the time sinisikil ng mainstream. Ayaw nilang ipalabas. Kumbaga, kung may footage man po, ayaw nila ng maraming footage po kasi napapahiya sila. Di ba? Hindi nila matanggap, mga kababayan, na until today, 1 year na po, mga kababayan, hindi pa rin humuhupa yung pagiging rockstar ng ating Pangulong BBM. Di tumatalab yung paninira ng mga bumaliktad na mga vloggers. Di ba? Wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ito po mga kababayan. Kita ninyo, parang kampanya pa rin. Grabe po. Ayan. Sigawan yung mga tao. Hiyawan po. Ayan po. Grabe. Lahat po gusto magpa-selfie. Magipag-selfie-selfie sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hirap po yung mga security personnel ng ating Pangulo. Pati yung mga security personnel doon sa Lucky Plaza sa Singapore. Pero pinagbigyan pa rin po niya na magipag-selfie-selfie sa ating mga Filipino overseas workers sa Singapore. Ayos na ayos, game na game yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan pa, sisigawan sila, BBM. Talagang pinagkakaguluhan mga kababayan. Yan si BBM. Halos magkaipit-ipit yung mga tao. Nagsisigawan sila, BBM. So sabi dito sa balita, in a news release, the Presidential Communications Office said Marcos Jr. arrived at Lucky Plaza Mall at around noon. The OFWs whom the President met could not contain their excitement and eagerness upon seeing the Chief Executive and felt honored that the President made time to visit them. Sabi po ng Presidential Communications Office. So, kitang-kita po naman yung excitement ng mga tao. Malayong-malayo sa okasyon ng mga pagbibisita nung incumbency ni Santa Mama. Pag pumunta si Santa Mama sa ibang bansa, wala man lang na crowd mga kababayan na nagkakagulo. para makipag-selfie-selfie. At pag nag-speech mga kababayan, ang maririnig natin, paninira.
Kaya walang matuwa mga kababayan sa mga OFW, kundi yung mga kapwa nila mga dilawan lang. Wala man lang crowd na ganito na makikita natin mga kababayan. So sabi po dito sa balita, they also expressed their continued support for the Marcos administration as they are extremely satisfied. Ulitin natin, extremely, matindi pa. Extremely satisfied with the current outcome in changes in the Philippines. Kontentado po, tuwang-tuwa yung mga mamamayang Filipino, yung mga dati pong kalaban ng mga Marcos. Yun man lang po. At yung mga kukunti na mga tao na dati sumusuporta nang hindi po ma-appoint. Bumaliktad yung intention man lang pala, mga kababayan, ay yung appointment. So, hindi rooted, mga kababayan, yung kanilang support. Personal na pakinabang, yung kanilang intensyon, hindi man po yung pakinabang ng mga mamamayang Filipino. Kaya nagbaliktaran po. Di ba? So the president is in Singapore for the Milken Institute's Asia Summit, where he met with economic managers and business leaders to discuss priority policies and programs. At nanood din siya, mga kababayan, ng Formula 1 Grand Prix. Mahilig po sa motorsport yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Na-invite din kasi siya doon, mga kababayan, ng leader ng Singapore. So sabi rito, he also met with officials of India's GMR who expressed their interest in investing in Philippines airports, roads, and energy projects. Di ba, napakaganda? Fruitful, mga kababayan, yung naging travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Singapore-based Dyson also committed 11 billion pesos worth of investment for the Philippines in the next 2 years. Malaysian retail specialist Baliram Group is looking at expanding its operations in the Philippines by developing airport outlets for duty-free retail tourism. So marami-rami na naman po yung nahakot na investments ng ating Pangulong Bongbong para po sa ating bansa. Ngayon, sabi natin, nanood din siya, mga kababayan, ng Formula 1 Grand Prix. Ito po siya. A fan of motorsport, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito, Ferrari fan, Marcos watches Carlos Sainz win Singapore Formula 1 pole. Yan po. So sabi rito sa balita, taking time out from his work schedule, Marcos watched the qualifying race for the Singapore Grand Prix at the Marina Bay Circuit. The country's leader watched Formula 1 race upon the invitation po ni Singapore President Lee Hsien Loong. Carlos Sainz, Formula 1 driver for Ferrari, claimed the pole at the Marina Bay Circuit. Photo of the president watching the game at the Ferrari garage has been shared on Facebook by Formula 1 fans, Philippines. Marcos was spotted wearing a Ferrari cap while House Speaker Martin Romualdez stood behind him. Lagi pong nakadikit si Martin Romualdez, mga kababayan, na pinag-iinitan ngayon dahil sa pag-donate ng 1 million, sabi nga, 2 million dollars para sa pagtuturo ng Filipino language doon sa Harvard University. Yan ang laging kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tinitraining na yata para siyang susunod na leader ng ating bansa. Kaya napag-iinitan na ngayon. Ito po si Martin Romualdez. Sabi rito sa balita, Martin,
Harvard Recognition of Filipino Notable, sabi sa balita ng Daily Tribune. Imbis matuwa po tayo, matuwa po kayo na mga critics, palibasa, Mr. Maravillas critics, kaya ganon talaga. Imbis na matuwa, ayon, binanatan po si Martin Romualdez. Isabi nga natin mga kababayan, yung pera po hindi man galing sa pundo ng gobyerno. Yung donation niya, pribadong donation galing sa kanyang yaman. Yes, sabi niya rito, he urged the public to be proud that the prestigious Harvard University had recognized the Filipino language as the fourth most spoken language in the United States. Romualdez issued a statement over reports he donated money so that Harvard can offer a course on the Filipino language alongside Thai and Bahasa Indonesia for the first time in the institution's 400-year history. Dapat po matuwa tayo. Sabi nga natin mga kababayan, dapat ang binabatikos ninyo yung pagturo dito sa atin ng language na Chinese. Di ba? Dito sa atin po, winelcome natin yung pagturo ng Spanish language, niyang Nihongo, ng Korean, tapos Spanish noon. Di ba? Iba kita niya, Mr. Maravillas, na paginitan mo yung Chinese. Ginagamit nila yun na tool para i-influensya po yung mga Filipino. Tayo naman po, walang ganong intensyon na influensyahan yung mga Amerikano at manakop tayo. Di ba? Tayo lang naman gusto nating i-promote yung ating kultura, yung ating salita, yung ating bansa na makilala naman po tayo sa buong mundo. Dapat nga, pati yung ating history po, the ancient history of our country, pati yung ating ancient script, yung baybayin, hindi lang yung Filipino language, kundi more on the baybayin, na tayo po, dati na tayong civilized country before pa tayong sinakop ng mga Kastila. We have an organized script, language mga kababayan, alphabet, and that is the baybayin. That could be the oldest. Hindi lang oldest script in the Philippines, it could be the oldest in the world. At ituro na rin natin, mga kababayan, baka niya Mr. Maravillas, ma-fact check ka na naman. Panoorin ninyo po yung research ni Congressman, yung speech po pala ni Congressman Dan Fernandez. Oy, Mr. Speaker, siguro kailangan, nandiyan naman si Congressman, Dan Fernandez ng Laguna, nag-privilege speech, di ba? Napakinggan po ninyo siguro. Kasi siyempre kayo yung Speaker of the House. Hindi ko lang alam kung kayo yung presiding no, nang mag-privilege speech siya. 2 months ago yata. Na gusto niya, sinusulong niya na palitan na yung pangalan ng Pilipinas at mga Filipino, di natatawagin na Filipino, kundi mga Ophirians tayo. Kasi this country is the ancient land of Ophir. The biblical name, mga kababayan ng Pilipinas, ay Ophir. Para tapatan natin yung claim ng mga Chinese sa ating territory. Di ba? Kasi historical yung sinasabi nila. Historically, kanila daw itong territorying ito. What? Sa West Philippine Sea. Kasi yung mga Kastila, yung mga Jesuits, dinilit yung ating history. Sinalaula po yung ating bansa. At in-erase nila yung ating ancient history. Try ninyong i-research. Wala po tayong kwento sa mga libro, history books, mga kababayan, kung paano ang pinagmulan ng ating bansa. Ang tinuturo po sa atin in elementary, in high school, in college,
that Magellan discovered the Philippines. Paano nangyaring si Magellan discovered the Philippines? Nang pumunta siya rito, pinatay nga siya, mga kababayan dito, ng mga warriors na katutubo, sila pulapo, o di ba? So kailangan nating ituro, mga kababayan, that we have that biblical root, that this country is the land of fear, and we have more than 4,000 years of history. Isa totoo lang po, mga kababayan, pag kinalkal natin yung ating history po, more than 4,000 years, kasi 4,000 BC pa, mga kababayan, may recorded history na po tayo, and it is in the Bible. This is the Garden of Eden. The land of creation, mga kababayan. The land of Yoktan. Na anak si Ophir, mga kababayan. Kaya tayo is the land of Ophir. Iyong mga Chinese po, unknown history po nila, way back 2000 BC man lang. So mas matanda tayo, mga kababayan, kung kakalkalin natin yung ating history. Mr. Speaker Martin Romualdez, tingnan po ninyo yung speech ni Dan Fernandez. Pinanood ko po yung speech ni Congressman Dan Fernandez. Napakalalim po yung kanyang nakalkal na history ng ating bansa. And it is well documented, mga kababayan. So pwede nating itapat sa claim ng mga Chinese na historically sa kanila daw itong West Philippine Sea. Anong sa inyo? Wala pa kayo. Nandito na kami. Mamaya ibigay ko sa inyo yung ancient history, mga kababayan, ng ating bansa. Balik muna tayo dito sa statement ni Romualdez. Sabi rito, in March, Harvard, which produced 8 U.S. presidents, including Barack Obama, announced it would start offering the 3 languages to its students. This is remarkable, anya, sabi ng ating buting speaker. Remarkable acknowledgement of our culture and heritage on a global platform. Kaya dapat matuwa po tayo. Ito pong mga critics po, mga kababayan, karamihan sa kanila po, mga impluensyado na mga Damaso, yung mga Dilawan po, yung mga Jesuits po, sila yung nagsalaula ng ating history. Itinago sa ating mga Filipino ang ating ancient history para po makontrol po tayo. Hindi lang yung ating mga mamamayan, kundi yung resources ng ating bansa para hindi na lang natin alam na mayaman po tayo kasi yung nagkokontrol ng yaman natin, sila. Di ba, mga kababayan? Akala ninyo, mga kababayan, yung sadya ng mga Kastila rito, yung panahon ni Magellan, ang sabi sa history natin, looking for the Spice Island, para lang sa Ricardo. What? Ang sadya po nila, alam nila, this is the land of gold. The Philippines na pinangalanan nila in honor of King Philip. Kaya sabi ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, kailangan anyang palitan natin. Kasi yung pangalan ng ating bansa, imagine, ino-honor mo yung ating conqueror, the conqueror of the Philippines. Si King Philip, ginamit niya si Magellan na nagsalaula sa ating bansa, nag-alipin sa mga Filipino. Ang tawag sa atin, Indio. Tapos, ino-honor mo until today. Nasaan ang hustisya? Tama yung mga puntos po ni Dan Fernandez. Kaya maganda ito, mga kababayan, na mga nagaganap. At ito po, na tinuturo
sinisimula na ituro yung ating Filipino language sa Harvard University, dapat isupport natin. Diba? And later on, the oldest script ng ating bansa, the baybayin, kasama dapat yon sa ituro para alam ng ibang mga lahi kung ano po ang origin ng mga Filipino. That we are a civilized country noon pang panahon. That we are one of the oldest civilizations in the world, mga kababayan. Mas matanda pa tayo sa mga Romano. What? At mas matanda pa tayo sa Chinese civilization, the ancient civilization ng mga Chinese. So that malaman nila, isampal natin sa pagmumukha nila na wala silang karapatan dito sa ating territory. Kasi noon pang panahon, 4,000 years ago, this is the Garden of Eden, mga kababayan. Kaya sabi ni Dr. Jose Rizal, where Eden lost, sa kanya pong tula, adios, patria adorada, rion del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Kaya pala yun ang tulain, mga kababayan, ni Dr. Jose Rizal. Alam ni Dr. Jose Rizal ang root ng Pilipinas, ang pinagmulan. Kaya mahal na mahal niya ang ating bansa. The Pearl of the Orient Seas. So sabi dito, mga kababayan, sa balita, hidden quoted si Martin Romualdez, Jose Marco Antonio II, co-president of the Harvard Undergraduate Philippine Forum, saying our focus should be on celebrating this achievement. Romualdez said he firmly believes in promoting and preserving our Filipino identity. And this step by Harvard is a testament to that effort. There are an estimated 4.2 million Filipino-Americans in the United States. Talaga pong tinutupad ni Martin Romualdez ang sinabi ni Apolacay. This country will rise, will be great again. Will rise again. Kikilalanin pa tayo sa buong mundo. So sabi rito, the Filipino or Tagalog course will be part of the Department of South Asian Studies in Harvard. It announced in March that it would hire 3 preceptors to teach Thai, Bahasa Indonesia, and Filipino in the academic year 2023-2024. Pero yung nabalita na donation na $1 million daw or $2 million, hindi, wala nga confirmation doon si Martin Romualdez. Ayaw nga niya. Kung totoo man yun, hindi natin alam. Di ba? Pero ang sabi, yun na daw ang totoo. Ayaw nga ng donor na ipangalandakan. Yan ang magandang donor. Di ba? Dapat matuwa kayo na yung donor po, kung sino man yun, kung si Martin man yun, ayaw niyang malaman ng buong mundo. O di ba maganda yon na yung nagdo-donate, hindi pinapaalam sa tao, pero yung intention maganda. Yun ang importante doon, mga kababayan. Balikan natin yung Ophir, mga kababayan, na ang Pilipinas po is the ancient Ophir. Based sa mga research, ay, from Wikipedia, the free encyclopedia, research ko po. Mga kababayan, from Wikipedia, free encyclopedia. Ito, sabi rito, the United Royal Houses of the Philippines. Chapter 8, the ancient Philippines is Ophir. But what part of the country was the ground zero of Ophir? Fact check naman ninyo, ha? Rappler. I-fact check ninyo yung Wikipedia. Tapos yung TV5. Pinag-iinitan tayo palagi pag may mga dinidiscuss tayo na hindi nila alam. Na insecure siguro, mga kababayan. Pina-fact check tayo. Ang gustong sabihin nila, sila lang yung may alam. What?
Sila lang yung tama. Sabi rito, from Wikipedia, the free encyclopedia. This article is about the region mentioned in the Bible. For other uses, see Ophir, disambiguation. Sabi rito, Ophir, Hebrew, modern Ophir Tiberian, is a port or region mentioned in the Bible, famous for its wealth. King Solomon received a cargo of gold, silver, sandalwood. Kaya pala yung bakya po, mga kababayan, si King Solomon pala, gumamit ng bakya. Bakya mo nining, luma at kopas na. Kita ninyo? Sandalwood. Galing dito, mga kababayan, sa modern Philippines. Ancient Ophir. Kaya pala, noong panahon, uso sa atin dito yung bakya. Sandalwood, pinalitan ng mga made in China. Dragon. You see? Pearls, ivory, apes, and peacocks from Ophir every 3 years. Kaya tayo tinawag na perlas ng silanganan. Di ba? Yun ang sa ating lupang hinirang. Ang Pilipinas ay perlas ng silangan. Di ba? Pearl of the Orient Seas. Kita ninyo yung connection po? Biblical references. Ophir in Genesis 10, the Table of Nations, is said to be the name of one of the sons of Joktan. The books of Kings and Chronicles tell of a joint expedition to Ophir by King Solomon in the Tyrian King Hiram I from Ision Giber, a port of Red Sea, that brought back large amounts of gold, precious stones in algum wood, and of a later failed expedition by King Jehoshaphat of Judah. The famous gold of Ophir is referenced in several other books of the Hebrew Bible. Kita ninyo? Ganon ka, kasagana ng history ng ating bansa, mga kababayan, na nang sakupin tayo ng mga Kastila, ng mga Jesuits. Ayon, in-erase yung ating history. Kasi mabubuking po yung intensyon nila na hindi man po, mga kababayan, yung mga Ricardo. Di ba? Para yung pagsalaula nila, yung pangangamkam sa ating yaman, the Marcos Gold. Kita ninyo? Kaya yung Marcos Gold po, pinag-inita ni Cardinal Sin. Sino si Cardinal Sin? Pari. Cardinal nga eh. Itanong ninyo sa Vatican kung nasaan na yung Marcos Gold. Di ba? May connection po doon. Kaya nila in-erase yung history natin. Kasi alam ng Vatican na siya, mga kababayan, ang nag-order sa king ng Espanya na ginamit si Magellan na i-invade tayo po. Kasi alam nila, this is the land of gold. Alam nila sa history, mga kababayan, para maging ignorante yung mga susunod na henerasyon. Ayon, pinalitan nila yung kwento. Their narrative ngayon. And until today, yun ang narrative na alam natin. At hindi alam natin yung ating ancient root. Di ba? Kung ano-ano na lang yung isinulat sa history. At yung mga historians natin, most of our historians, produkto ni Damaso ng mga Jesuits priest, di ba noong panahon? Sila lang naman yung may eskwelahan. Sila yung nagsimula ng mga eskwelahan. Yung Santo Tomas, Ateneo. Wala man tayo mga eskwelahan. Wala pa yung UP. Wala pang mga public schools. Sila yung nagsimula ng mga eskwelahan dito. Yun ang itinuro sa atin. At yung mga historians, mga kababayan, impluensyado nila. Yung narrative nila, yung itinuro sa atin, kaya tayo naging mga ignorante. Pakinggan po ninyo yung speech ni Dan Fernandez, congressman ng Laguna.
you will discover, mamumulat po kayo sa katotohanan na tayo po, may rich culture tayo. At may ancient history po tayo. Pinagmulan ng ating lahi na ito ang totoong lupang hinirang talaga po, mga kababayan. Kaya hindi kayo nakakalata. Grabe yung interest sa atin ng mga foreign powers. Ngayon yung mga Chinese, gusto tayong lamunin. Di ba? Alam nila, they're trading with us noon pa. Ng gold, ng perlas. You see? Sabi dito sa ating binabasa, early Christian traditions, the New Testament Apocrypha, Book of Cave Treasures, contain a passage, ganito siya, ang mababasa. And the children of Ophir, that is Send, appointed to be their king, Liproron, who built Ophir with stones of gold. Now, all the stones that are in Ophir are gold. Ngayon, in archaeology, mga kababayan, sabi rito, in 1946, an inscribed pottery shard was found at Tel Kasil, or Kasil, in modern-day Tel Aviv, sa Israel po, dating to the 8th century BC. Imagine that, 8th century BC. It bears in Paleo Hebrew script the text gold of Ophir for Beth Trohon, 30 shekels. The finds confirms that Ophir was a place where gold was imported from, although its location remains unknown. The Philippines is the land of Ophir. Ay, di ba? Ang sabi rito, the Philippines, the land of Ophir. Sabi rito, the most comprehensive study among Bible scholars and archaeologists points to the fact that the modern Philippines could be the land of Ophir. The Bellwood theory and the Principalia intermigration theory both state that the peopling of Polynesians and Austronesians happened with the Philippines as the center of the activities. This was supported by the latest scientific findings such as the DNA of chickens, Australian and dogs. American study of Austronesian countries trace their ancestry from the Philippine chicken and dogs. Kita ninyo? Yung mga manok sa Australia, galing Pilipinas pala. What? Pati mga aso. Kasi nga po, this country, the ancient Ophir, siya po yung Garden of Eden. In the Bible, the land of creation po, you see? So napaka-importante pala ng Pilipinas, the most important country in the world. Kaya pala tayo, ganito, pinag-aagawan tayo ng mga great powers in the world. May interest sa atin yung mga nauna, yung mga Europeans, mga Kastila, mga kababayan, yung mga Amerikano. Ngayon na po, mga Chinese na. The great powers of the world. So yung mga manok at aso, galing dito. Yung mga nasa mga neighboring countries natin, including Australia, kasi kasama yung aso at saka chicken. Ulam kasi yung chicken eh. What? Yung aso bantay. Kaya kasama siya sa pagta-travel. Gamit yung mga bangka, mga kababayan. Big boats. Dogs and chickens are important household animals being brought by people migrating to other places using big boats, sabi rito. Diggings in the Philippines such as the rhinoceros man, Francis study ito po. Doan man, Otley Bayer study. Luzonensis in Tabon man, Philippine studies naman po ito.
pointed out that the Philippines is one of the places. The other one is out of Africa, where a human race have evolved naturally with rhinoceros man, Doan man, Luzonenses, and Tabon man being 700,000, 200,000, 70,000, and 40,000 years old respectively. Kita ninyo, napakatanda na pala yung mga lahi na galing dito sa atin. So, nauna tayo na mga tao. Isa tayo. Other than yung Africa, isa tayo po. Kaya nga po, based doon sa speech ni speech po ni, ang tawag dito, ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez ng Laguna, makikita niya natin na may pagkakahawig yung ating mga Negritos, mga Aitas, with the African people. What? You see? Kahit yung mga aborigines ng Australia, yung mga natives ng Australia, yung tawag aborigines. O tingnan ninyo yung mga kulay, dark skin sila. Kahit yung mga Indonesians po, in Malaysians po, tingnan ninyo yung mga kulay ng mga natives nila. Kakulay natin. So sabi rito mga kababayan, as mentioned by Representative Dan Fernandez, nakasulat pala dito, nabanggit si Congressman sa Wikipedia, The House of Dula, Lakandula. Ang titulo po, Congressman Dan Fernandez in a celebrated speech in the Philippine Congress, the Lakanate of Lawan in Northern Samar is the oldest kingdom of the ancient Philippines, then called Ophir. The kingdom was once headed by Alicos, Waray people, with a Hebrew-sounding name, Dato Ebirin, according to the writings of Henry Scott, citing Alcina. Well-researched po ito. The Esquire magazine described Dato Ebirin as one of the richest ancient king of the country. Kita ninyo? Together with Lakan Bonao Dula of Tondo. Kaya mayroon po tayong Lakandula Drive. Kahit dito sa amin, may Lakandula Drive, Legazpi City. In honor of Lakan Bonao Dula of Tondo in Sultan Kudarat of Mindanao. Kaya may province tayong Sultan Kudarat. Kailangan nating i-trace yung history ng mga ancient names ng mga lugar natin. Including dito sa amin, Mayon. It is a Hebrew word, Mayon. Ang ibig sabihin mga kababayan ng Mayon, spring water. Kaya yung source namin po ng tubig inumin po, o galing sa Mayon Volcano. Kahit may apoy yung Mayon Volcano, matatagpuan mga kababayan ang mga spring water. Dito sa paligid mismo, tangke siya namin ng tubig. What? Natural tank. You see? So sabi rito, the Kingdom of Spain renamed the whole island from Ibabaw to Samar, apparently to reconnect with the homeland of Dato Ebirin. The Samaria in Israel. You see? So, kailangan po, mga kababayan, i-trace natin yung root natin na mga Pilipino na ancient Ophirian tayo. At tayo po ay first cousin po ng mga Hebreo, ng mga taga-Israel, ng mga Israelites. You see? Ganon po katanda yung Pilipinas, tinago ng mga Kastila, ng mga Jesuits, para manatili tayong ignorante. Yan tuloy po, binubuli tayo ng China, kinakamkam yung ating teritoryo, kanila daw. Paanong naging inyo? Wala pa kayo, amin na yan. Yung history ninyo, yung ancient history ninyo, can be traced back 2000 BC. Kami, 4,000 BC. Yung Land of Ophir, 4,000 BC. Kasi dati itong Garden of Eden,
Where Eden lost, sabi sa tula ni Rizal, nuestro perdido Eden. Kaya hindi uobra po yung historical claim ninyo dito sa Ayungin Shoal. Hindi uobra sa amin. Mas matanda ang Pilipinas sa inyo. Kaya lang, ang akala ninyo, baby pa kaming bansa kasi Magellan discovered the Philippines. What? Hindi po totoo na si Magellan yung nakadiscover ng Pilipinas. Hindi po. Kasi nang pumunta siya rito, dati nang may mga tao rito. At may ancient script po tayo, baybayin. You see, may salita na tayo. May alpabito tayo, alibata. So sabi rito, the Kingdom of Spain renamed the whole island from Ibabaw to Samar, apparently to reconnect with the homeland of Dato Iberian, di Samaria in Israel. Apparently, the people of the evolving civilization of Rhinoceros Man, Don Man, Luzonensis, Intabon Man, being 700,000, 200,000, 70,000, and 40,000 years old, respectively, intermarried with the Licos in scattered people all over the Philippines and even in the Austronesian lands, over 1,000 years for their homeland in Israel, and later in search of gold for the temple of King Solomon. Ganon mga kababayan ang history ng ating bansa. In a book found in Spain entitled Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas, or in English, General Collection of Philippine Islands Related Documents, the author has described how to locate Ophir. Paano daw matatagpuan yung Ophir? According to this section, document number 98, dated 1519 to 1522, Ophir can be found by traveling from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, then finally Ophir, facing Pacific Ocean. Kaya po ang Pilipinas, facing Pacific Ocean. Kahit kami dito sa Legazpi, we have our Albay Gulf. Pero sa unahan ng aming Albay Gulf, Pacific Ocean na po. Kasi nga po, this is the land of Ophir. Ito yung description mismo kung saan matatagpuan daw ang Pilipinas. Ang na ancient Ophir. You see? Ayan sabi mismo rito sa documents mga kababayan. Occasionally to Taiwan, China, some other Polynesian islands to collect precious stones and commodities, and then back to Ophir. And eventually to Israel, using the same route. Ophir was said to be in front of China towards the sea. Ito po, West Philippine Sea. Na South China Sea. Tinawag nila na South China Sea. Sakto po, Pilipinas, na yung Ayungin Shoal tapos si Scarborough, kinamkam ng mga Chinese. Papayag tayo po, ito na yung pagkakataon natin na kailangang seryosohin natin ang research of our ancient history para isampal natin sa mga Chinese na walang base ang kanilang sinasabing historical facts na kanila ang territory. Ulitin ko, wala pa kayo, wala pa yung civilization ninyo. The Han Dynasty, the oldest civilization ninyo, 2,000 years BC. Ang Pilipinas po, ang Ophir, the ancient Ophir, nandito na po. Nandito na yung mga mamamayan, ang tawag mga Ophirians. You see? Kasi yung history namin can be traced back 4,000 years before Christ, BC. Ayos niya, Mr. Maravillas.
basag yung mga Chinese. Basag yung claim ng mga Chinese. Kaya yung mapamapa ninyo na pinalabas ninyo, ay walang walang bearing siya, walang bigat, walang weight. But you know, blessing in disguise ito na nangyayari po sa atin. Because of that, napipilitan tayo na kalkalin ang ating ancient history. Because of the bullying at pangangamkam ng ating territory ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. So we are forced na kalkalin yung ating ancient history para tapatan po ang kanilang mga claim. So, sabi rito, in front of China towards the sea of many islands where the Moluccans, Chinese, and Licos met to trade. This group of islands could not be Japan because the Moluccans did not get there, nor Taiwan since it is not composed of many islands. Tayo po, 7,000 plus islands. 7,100 islands. Pero nadagdagan na yung 7,100 plus na yata. Kasi may mga na-discover pang mga islands na ngayon po. Only the present-day Philippines could fit the description, sabi po rito. Spanish records also mention the presence of Licos, big bearded men, probably descendants of the Phoenicians, whose ships were always laden with gold and silver in the islands to gather gold and silver. Some historians believe that the seat of Ophir in the Philippines in the Pacific Ocean side of the island of Samar, kita ninyo, which was led upon a time by a Samaritan Hadi Eberin, according to historian Henry Scott. Kaya siguro pinangalanan na Samar. Kasi yung namumuno, mga kababayan, ay si Samaritan Hadi Eberin. Dato Eberin is a staunch ally of the Kingdom of Tondo. Yan, kaya sa Manila, Tondo. Kayo mga taga-Tondo, ibig sabihin, ang lahi ninyo noon pang mga panahon ng kingdoms. You see? Very rich yung inyong history. Isa po kayong kaharian noon. Ngayon, dahil sa mga pelikula, Batang Tondo, kinatatakutan yung mga taga-Tondo. What? The Pacific side of Samar is also recognized by some historians as the ancestral homeland of the Polynesians, Austronesians. Ophir is more formally called by some historians as the Lacanate of Lawan. According to Hebrew scholars like Dr. Narag, mga kwampo ito, mga kilala na mga researchers, Dr. Narag, the original inhabitants of Lawan, the Licos Waray tribe, named the place after Awan or Aklia, the daughter of Adam. O, kita ninyo? Daughter of Adam, the land of creation po. Kaya si Martin Romualdez po, Waray. Kailangan pangunahan mo talaga to. And I think, ikaw po, Speaker Martin Romualdez, talagang nakatalaga ka na to lead this country bilang isang Waray. Kasi original descendant ka ng mga ancient Ophirians. You see, pati yung mga Ilocano, di Marcos country, mga kababayan, yung mga original sila. Hindi sila galing doon sa China. What? Tulad ni Maudix na ang lolo. Chinese, huwag nating ayaan po makabalik sila. Mahirapan po tayo pag sila po, mga kababayan, hindi natin matitrace ang history, totoong history ng ating bansa. Kasi yung dugo na nananalitay sa kanila, dugong mananakop, Chinese. What?
Di ba? Pero si Martin Romualdez, Waray. Yan, Leyte. Samar, Leyte. Yan po. Waray ang mga tao dyan, mga kababayan. Sabi rito, it also means in Hebrew as white beach, which pointed to the golden white beach named Onay in Lawan. In a note to the head of the Principalia Council, Dr. Narag said, what I discovered is that Lawan is the center of Ophir. Kita ninyo? In 726 to 722 BC, the new king of Assyria, Shalmaneser the fifth, invaded the land and besieged the city of Samaria. After an assault of 3 years, the city fell, and much of its population was taken into captivity and deported. They settled them in Hala, in Goshen, in the Harbor River, in the towns of Medes, in the faraway Pacific Island, using the Ophir route. Kaya pala Samar ito, related sa Samaria. Yung pangalan ng Samaria, in the Middle East, mga kababayan, dinala papunta rito sa Ophir. Kaya may Samar Island po tayo. Kita ninyo yung koneksyon? Kaya sabi rito, using Ophir route, whom he named as Samar. Their growing tribe is known as Licos tribe or Waray Hadlok. In local dialect of the Philippines, the ancient Philippine Ophir aborigines or natives are the descendants of the mixture of the rhinoceros man, Daun man, and Kalyaw man, who intermarried with the Licos, and they are called Ophirians. Since then, since there is no Philippines on those ancient times, kasi hindi pa tayo daw na-discover ni Magellan ng Espanya. So sabi dito, the Daun man, Professor Otley Beyer, and Kalyaw man recent diggings existed in the Philippines as early as 250,000 years and 70,000 years ago. But only the following ancient settlements appears in most Philippine history books based on the Principalia theory of Austronesian intermigration. The rhinoceros man, Daun man, and Kalyaw man existed in the ancient Philippines, Ophir, as early as 709,000 years, 250,000, and 65,000 years ago, respectively. Kita ninyo, the oldest pala po ang Pilipinas na Ophir. Dito nang galing sa atin yung mga tao, sinaunang tao, mga kababayan. 1800 BC, ancient Lawan, Pacific settlement. Ophir, the ancestral homeland of the Polynesians, and forebear of Tondo settlement and other Philippine ancient settlements, because travel by sea was the fastest and easiest mode of ancient migration compared to migration by land. Some historians believe that the estimated location of Ophir settlement is in the present day northern Samar. The name Samar was derived from Samaria, the ancestral homeland of Lawan, chieftain Hadi Iberin. Kita ninyo, mga kababayan, 1000 BC, Igorot Society sa Cordillera region. 601 AD, Chief Dams of Sabag in Wakwak, Pampanga in Apari. 800 AD, Namayan, Mandaluyong, Santa Ana, Manila. Yan po ang origin ninyo. 900 AD, Tondo, Manila. 971 AD, Huangdom of Mai. 1176 AD, Kingdom of Tondo. Kaya po kayo dyan sa mga taga-Tondo, kayong mga taga dyan sa Tondo, Kingdom po kayo. Be proud, mga taga-Kingdom of Tondo. 1200 AD, Rahanati of Cebu, Madyas,
as Confederation Dapitan Butuan, 1552 AD, Lupasog or Sulu, 1370 AD, Bronian Empire. Kasama sa territory natin yan, yung Brunei Empire. Yung kwan nga po, di ba yung Sabah, Malaysia? Ayun. Kasama pa yan, mga kababayan. 1408 AD, Kabuluan Vassal State of Ming, China, Pangasinan. Kaya kailan lang kayo? Dumating dito mga Chinese. You see? 1430 AD, Sultanate of Sulu. 1450 AD, Kingdom of Tondo reached its peak with the largest territory in the archipelago. 1470 AD, Namayan became a vassal state of Tondo. 1492 AD, Kingdom of Taytay, Palawan. 1499 AD, Brunei conquered Mai and Sulu. 1500 AD, Brunei conquered Tondo's Manila territory and established the puppet Kingdom of Manila. 1501 AD, Maguindanao established. 1502 AD, Brunei totally took over Tondo, which lost its territories up north of Luzon. 1521 AD, Magellan reaches the Philippines and is killed by Lapu-Lapu in the Battle of Mactan. Pagkatapos, sabihin ninyo na Magellan discovered the Philippines. What? Diba? 15 AD, Maranao established. 1522 AD. 1532 AD, Lanao established. 1564 AD, Sultanate of Ternate established. Spain conquered Cebu. 1567 AD, Dato Pagbuaya established. 1573 AD, Spain conquered Madjas as in Tondo. And 1577 AD, Spain conquered Kabuluan. During the World War II, Philippine President Manuel Quezon, a native of Pacific side of the Philippines, within the influence of the ancient Lacanate of Lawan, Ophir, saved more than 1,000 Jews from Europe to be butchered by the Nazis by accepting them into the Philippines and settling them and his properties in Marikina Valley. The rest is history. Kaya po, tinulungan natin yung mga Hudyo na makapagtago dito sa ating bansa kasi related po tayo sa kanila. Cousin po natin. First cousin natin yung mga Hudyo. Ganun pala niyo, Mr. Marabilis. Yan ang history. Yan ang totoong history, mga kababayan, na tinago ng mga Kastila para tayo manatiling alipin sa pag-iisip. Paniwalaan natin na tayo po mga mga barbaro. Walang sibilisasyon na masasabi, maituturing, mga kababayan. When in fact, mas matanda pa tayo sa kanila. Ayos, ayan man lang po ang ating history. Huwag ninyo itong ipa-fact check Philstar, TV5, tapos Raplayar. Binabasa ko po Wikipedia. At yung speech po ni Congressman Dan Fernandez, di fact check ninyo yung Congress, yung congressman po. Baka lang po gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.